Matapos gulpihin si Tim Tszyu at talunin by a third round TKO, tila kinatatakutan na ngayon sa 154-pound division ng IBF World Champion na si Bakram Murtasalyev. May kartadang 23 wins, no losses, no draws with 17 knockouts. Sa latest movement ng 154-pound division, kakapanalo lang ni Vergil Ortiz Jr. kontra kay Israel Madrimov at umaasa ang IBF champion na hahamunin siya ni Vergil Ortiz Jr. Pero hindi nga po niya narinig ang kanyang pangalan. Si Unified Champion Sebastian Fundora naman po, matapos mag-collapse ang kanyang laban kay Errol Spence, ay hindi rin po hinamon ni Fundora si Murtasalyev. Kaya naman sa pagkadismaya sa mga top fighters ng 154-pound division, nagbabalak na lamang umakyat ng 160-pound division. Itong si Bakram Murtasalyev. Yan ay kung hanggang sa mga susunod na buwan ay wala siyang makukuhang malaking laban sa 154-pound division. Sakaling umakyat si Bakram Murtasalyev, posible niyang makalaban ng Unified Champion sa 160-pound division na si Kazakh-style Janibek Halimkhanuli, WBA champ Erislandy Lara at WBC champ Carlos Adames. Pero dahil may mga naktak ng laban sina Janibek at katatapos lang ang laban ni Carlos Adames, si Erislandy Lara lamang po ang available sa ngayon. Pero dahil hindi naman nakarang sa WBA belt itong si Bakram Murtasalyev sa middleweight division, baka hindi siya mabigyan ng title shot ni Erislandy Lara. So yun po yung masaklap sa parte ng kinatatakutang kampiyon na si Bakram Murtasalyev. Samantala sa iba pang balita, ang napipintong pagbabalik sa Amerika ni undisputed super bantamweight champion na Naoya the Monster Inoue kontra sa Mexicanong si Alan David Picasso. Posibleng paraan daw po ng top rank para sa mas malaking laban ni Naoya Inoue sa susunod. Dahil ayon sa report ng trusted source natin na si Salvador Rodriguez ng ESPN Mexico, pinaplano daw pong maging co-main event ng Inoue vs Picasso ang third world title defense ni WBO World Featherweight Champion Rafael El Divino Espinosa. Ayon sa report, planong ikasa si Rafael Espinosa na may kartadang 26 wins, no losses with 22 knockouts kay Edward Vasquez na may kartadang 17 wins, 2 losses with 4 knockouts para maging co-main event ni Inoue sa Mayo o pwede rin sa Hunyo. At ayon sa mga boxing forums, paraan daw ito upang umpisahan ng painitin ang rivalry ni Inoue at Espinosa sa featherweight. Nabanggit na nga po ni Inoue dati na kaya niyang magpanik-panaog sa 126 pounds. Ibig sabihin po mga amigos, hindi pa rin burado ang posibilidad ng dalawang mega fights ni Inoue sa 122 pounds kontra kina Nakatani at pag umakyat itong si Bam Rodriguez. But at the same time, ang mga big fights din sa 126 ay pwede rin i-entertain ni Inoue, tulad nga po ng laban kay Espinosa at Nick Bull. Kaya wag po tayong magulat kung sa Mayo or Hunyo sakaling manalo si Inoue kay David Picasso ay biglang umakyat si Rafael Espinosa sa ring at harapang hamunin si Inoue. Dahil maraming beses na natin nakita ang mga ganyang senaryo sa boxing. Kaya nasasabi natin posibleng paraan ng top rank ito na pagsamahin same card si Inoue at Espinosa para sa future blockbuster fight ng dalawang top rank fighters.